pag-asa sa posibleng pagtama sa bansa ng El Niño phenomenon sa Hunyo o Hulyo. Pero ngayon pa lang, idinadaing na ang matinding init sa iba't ibang panig ng bansa. May live report si Bernadette Reyes. Bernadette? Bernadette? Babalikan po natin ang report ni Bernadette Reyes kaugnay nitong pinapangambahan pong El Niño. Sa oras na ito, makakausap naman natin si Asek Mon Liboro ng DOST. Magandang hapon po, Mr. Liboro. Asek Liboro. So yung Susan, magandang hapon sa mga naka-security. Okay, Asek Liboro, ano po ang worst case scenario sakaling magka-El Niño tayo ngayong taon? Unang-una, yung bansa naman natin ay nakakaranas na ng mga episodes sa phenomenon ng El Niño, nitong mga nakaraang dekada, no? So tayo naman, ito inaasahan natin ano bang nangyari tuwing El Niño, no? Generally, ito ay characterized by low rainfall output, dito sa asahan natin na mas mababa ang rainfall, no? Dito sa ating bansa sa pangkalahatan, ano? So makakaranas pa rin tayo, inaasahan pa natin makakaranas pa rin tayo ng parehong number, no? Parehong dami na mga bagyong dumating sa Pilipinas. Subalit na observe natin kasi, no, kapag merong El Niño, may El Niño event, ay lalong-lalo na towards the end of the year, no, kung saan magpipik ito, ay inaasahan na ang mga bagyo, ang track nito ay iba ay nagbabago. Di kaya itong mga bagyo na ito ay nagiging mas malakas. No? Okay. So, kailangan paghahanda nito mga bagay na ito. Kapag ka may El Niño, ang pwede mangyari ay yung mga bagyo mas magiging malakas. Ganun po ito. Meron tayong na-observe na gano'n, no? Historically. So, kung mabalikan natin noong 2009, no, ito yung El Niño event, no, year, no, kung saan may El Niño, ay nandyan si Pepeng, dumating din si Ondoy, no? So, siguro para mabigyan lang tayo ng ideya na tuwing El Niño, no, erratic talaga, no, ang nagiging lagay ng panahon natin. Kailan ba natin ito higit na mararamdaman, Asek Liboro? Makikita natin, Susan, magpipik ito ng the last quarter of the year. Okay. Tama yung banggit mo, no? Tinitingnan kita ng pag-asa, ng DOST pag-asa, na by June, July, na itong onset ng El Niño. At ito ay magpipik, no, ng October, November, December. At yung buong event ng El Niño inaasahan natin na magpe-prevail until the first quarter of 2015. May posibilidad ba na kung mayroon tayong El Niño, yung ating pong Disyembre, Enero at Pebrero ay hindi maging ganong kalamig gaya ng mga naranasan natin itong mga nakalipas na taon? Well, so far, we will be giving out itong ating, ito simula pa lamang kasi itong unang El Niño watch natin, dito nga sa press conference na ginawa namin kanina, no? Pero every month, kung kailangan, bibigay tayo lagi na ngayon ng mga updates para magabayan tayo. But we're closely monitoring itong event na ito, Susan, no? So, again, yung mga ang El Niño ay characterized by erratic weather patterns, no? So, kung mga pagbago-bagong yung pagbabago mula doon sa normal ay mas maging kailangan nating asahan yan, ano? So it will be less than the normal or above normal. May posibilidad ba, Asek, na magkaroon tayo ng La Niña kung may El Niño? May posibilidad ba na magkaroon din po ng La Niña? Magkasabay sila? Pwede ho ba yun? Posible? Hindi, kasi ang El Niño is characterized at La Niña characterized by the increase in temperature, no? So yun ang nagdedetermina na ito, no? Kaya naman tayo nasabi natin with all indications point to an El Niño dahil itong April 21, no? At hanggang April 20 na-observe natin na lumundag yung temperature. Na-note natin na temperature sa tropical Pacific from 0.2 to 0.4 degrees Celsius, no? At ang El Niño threshold ay nasa 0.5, no? So, ito nakita na natin na pagtaas na ng temperatura dito sa malaking bahagi ng Pasipiko. Yan ang nagbigay sa atin ng indikasyon ng maaring onset ng El Niño June or July. So, temperatures ang pinag-uusapan dito. So, kung yun ang pinagmulan pag tumataas ang temperature, it's El Niño, no, ang ating napag-uusapan. Okay. Asek, ano mapapayo niyo sa ating mga kababayan para paghandaan po ang El Niño? Again, of course, itong aming pagbabalita ng bagay,
kapakan ang ating mga kababayan. Then, sa report po sa makikita na marami ng mga ahensya na may kanya-kanya na rin ginagawa para dito. Pero sa atin po, may mga practical lang naman na tayong kailangan gawin, which is pagtipid ng tubig, at ibig nga pati sa paggamit ng ating kuryente, ay kailangan mas maging masinop na tayo, dahil again, itong epekto ng El Nino ay generally rainfall para sa atin. So, apektado pati yung ating mga dams yung nag-create, yung nag-generate ng kurente at yung nag-generate ng tubig na maiinom natin at magagamit ng mga kababayan natin. Sa mga magsasaka naman, again, laging din mag-monitor. Nice ko lamang sabihin, Susan, na talaga tayo ay magbibigay ng monthly na rainfall outlook sa ating mga kababayan in the form of rainfall maps ito, So, mas kailangan ng pagmo-monitor ngayon nila ng panahon, Susan, So, again, ang El Nino hindi nang nangangahulugan na matutuyo lahat. Kung hindi, sinasabi natin dito, erratic ang ating weather patterns, mas mag-monitor ang mga kababayan natin. Okay, maraming salamat po si ASEC Mon Liboro ng Alright, DOST. Susan, thank Magandang hapon you. po. Salamat po.